based sa ating pong kasaysayan, ano po ba yung mga kilalang kaso ng mga pandarambong sa Pilipinas o plunder cases? Okay, ang plunder case, ang daming na demanda ng plunder. But majority na dismiss on the ground na kulang ang ebidensya. Walang probable cause. But ang pinaka-common or pinaka-sikat na kasong plunder, itong People versus Joseph Estrada. Ang People versus Joseph Estrada, si President Joseph Estrada, na-convict siya ng plunder doon sa Sandigan Bayan. But hindi na siya nag-apila kasi binigyan na siya ng pardon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Yun ang first na notable plunder case, People versus Joseph Estrada. So, nakulong siya doon, but nabigyan siya ng pardon. Hindi siya nag-apila kasi bawal mag-appeal, bawal magbigay ng pardon ng presidente kung on appeal. So, hindi siya nag-appeal, na-serve ang kanyang penalty, then nag-pardon si President Gloria Macapagal Arroyo in favor of Joseph Estrada. Pangalawa, itong People versus Juan Ponce Enrile. So, yung kaso ni yung kaso about Juan Ponce Enrile is not about conviction, it's about the right to bail. So, binigyan si Juan Ponce Enrile ng bail kahit non-bailable ang kaso on the ground na yung evidence of guilt is weak. So, mahina ang ebidensya laban sa kanya. And second, due to advanced age. So, dahil sa edad niya, so binigyan siya ng bail. So, if you remember, tatlong senador yun nakulong noong panahon na yun, si Juan Ponce Enrile, si Jingo Estrada, and si Bong Revilla. But si Bong Revilla at si Jingo Estrada na iwan sa kulungan. Ang binigyan ng bail si Juan Ponce Enrile kasi on the ground na matandaan siya or advanced age. So, nauna siya nakalabas after ilang linggo yata o isang buwan. Then, after mga ilang taon, doon pala nakalabas si Senator Jingo Estrada and Bong Revilla. Meron pa kayo, Mark. Siyempre, noong mga panahon ng Marcos, isa din sila sa naging subject ng mga plunder investigation. Pork barrel scam, 2013. Oh, yes. Janet Lim Napoles. Oh, yan. Plunder din yun. So, yun yan. Ito yun. Ito yung kay Joseph, ito yung kay Jingo Estrada, kay Bong Revilla, kay Juan Ponce Enrile. So, ito yun. Ito yung Janet Napoles scam. Yan. Meron pa, pabaon scandal ng AFP. Oh, yan. 2011. Plunder din yun. Oh, yung balikan natin sabi dito na yung retirement send-off ng mga magre-retiro ng mga general, matanggap na ron 50 million hanggang 300 million portions. Sumabot yung threshold ng plunder. Sa kaso na to, 1.5 billion pesos. Oh, grabe. Oh, yun. By the billions pa. So, yun ang isa sa mga sikat din na mga kaso na plunder ng history natin. Yung pabaon scandal ng mga general. In fact, may yata nagpakamatay yata yung isang AFP chief doon sa panahon na yun. So, another issue is about yung Janet Napoles case. So, yun ang mga plunder case na very controversial na kaso. Fertilizer fund scam. Naalala mo ito? 2004 election period. Oh, yes. Alam ko yan. Oh, yan. 728 million allegedly diverted asset yun. Isang asset ng agriculture. Jocelyn Bolante. Joke Bolante. Joseph. Oh, yan. Under ito ni former President GMA. Tapos, nagpatuloy investigation in 2006. Oh, ganun yan. Coco Levy fund scam. Oh, yun 80s, 70s. Oh, another plunder case din yun. Nako. Siyempre, basahin nyo na lang iba pang mga kaso. But hindi tayo nagsabi dito, kung based on our opinion, MJ, binasa lang natin ano yung mga news, yung mga previous news na in relation sa plunder. Kasaysayan ang ating binalihan. Kasaysayan yan. So, hindi ito opinions, nagbibigay tayo ng mga libelous statement here, no. Binasa lang natin ano yung nakalagay sa news, yung mga history in relation sa plunder case.